Pumasok si Hector Noriaga sa restaurant kasama ang tatlo niyang kasamang kasosyo sa negosyo. May kumpiyansa siyang pinili ang mesa sa mismong gitna ng dining area. Halatang gusto niyang mapansin at makita ng lahat. Pagkatapos, walang pag-aalinlangan niyang inilagay ang order niya sa German. Malakas ang boses, sapat para makakuha ng atensyon at halos parang biro na. Inaasahan niyang may magiging reaksyon, baka pagkalito, baka pagkailang, o kahit pagluha. Pero sa halip, si Stella ay kalmadong isinulat lang ang order, inulit ito sa Portuguese para kumpirmahin at umalis na parang normal lang na mesa. Kumunot ang noo ni Hector. Hindi nangyari ang inaasahan niya. Sa oras na iyon, abala at maingay ang restaurant. Punong-puno ang lugar, lahat ng mesa okupado. Naghalo-halo ang ugong ng mga boses sa tunog ng mga pinggan at kubyertos. Sanay na si Stella sa ganitong ritmo. Pagkalipas ng 6 na buwan sa trabaho, natutunan na niyang gumalaw sa gitna ng kaguluhan. Bit-bit ang mga tray, nagbibigay ng magagalang ng ngiti at nananatiling kalmado kahit ano pa ang mangyari. Nang pumasok ang 3 lalaki, abala na siya sa pagtulong sa isang pamilyang nakaupo sa sulok sa likod. Napansin niya agad sila, mga matutulis ang suit, mamahaling relo, at kilos ng mga lalaking sanay na sila ang pinaglilingkuran, hindi ang naglilingkod. Ang lalaking nangunguna sa grupo ay may maayos na kulay abong buhok at malapad na balikat. Naglalakad siya na parang inaasahan niyang kusa siyang pagbibigyan ng mundo. Tiningnan niya ang buong restaurant na parang sinusuri kung karapat-dapat ba itong pag-aksayahan ng oras. Hindi siya pumili ng basta mesa, pinili niya ang pinakakitaan sa gitna mismo. Hindi iyon nagkataon. Tinapos ni Stella ang pagkuha ng order ng pamilya at ipinasa ito sa kusina. Pagkatapos, gaya ng nakasanayan, lumapit siya sa bagong mesa para gawin ang routine niya. Bati, bigay ng menu, kuha ng order. Isa na namang gabi, pero habang papalapit siya, may kakaibang pakiramdam. Hindi normal ang tingin ng mga lalaki sa kanya. Hindi lang iyon magalang na atensyon, tinititigan nila siya na parang nanonood ng palabas na umaasang may mangyayaring nakakatawa. "Magandang gabi," sabi niya binubuksan ng notepad. "O-order na po ba kayo o kailangan ninyo pa ng ilang minuto?" Iniling ni Hector ang ulo at ngumiti. Kilala ni Stella ang ganong ngiti, lagi itong nauuna, bago may sabihin ng isang tao na masakit. "Kailangan namin ng oras," sagot niya sa German, mabagal at sinasadya habang hindi inaalis ang tingin kay Stella. "Pero duda akong pasado sa standards namin ang pagkain dito." Natawa ang 2 lalaki sa tabi niya. Yung isa may asul na kurbata at may salamin, dagdag sa German. At least, mura, di ba? Hindi nagbago ang mukha ni Stella. Bukas lang ang notepad niya at naghintay. Walang kahit anong palatandaang naintindihan niya. Tinitigan siya ni Hector. Umaasang malilito siya o mababahala. Naghihintay siyang magtanong si Stella kung pwede bang ulitin niya o ipakita na wala siyang ideya sa nangyayari. Pero ang hindi alam ni Hector, naiintindihan ni Stella ang bawat salita. Ilang taon na siyang humaharap sa mga manlalakbay mula sa iba't ibang panig ng mundo. Noong nagtatrabaho siya sa front desk ng isang hotel, natutunan niya ang German sa pakikipagkwentuhan sa mga turista. Natutunan niya ang English sa mga reklamo tungkol sa booking, French sa mga romantikong magkasintahang nagbabakasyon, Italian mula sa masisiglang pamilya. Madali na rin sa kanya ang Spanish, maging Japanese at basic na Chinese ay bahagi na ng lumalawak niyang kaalaman sa wika. Alam niya ang sinasabi nila, pero hindi niya ipapaalam, hindi pa. "Malaya po kayong tingnan ng menu, bibigyan ko po kayo ng ilang minuto," sabi niya sa magalang na Portuguese. Pareho ang tono gaya ng paggamit niya sa lahat ng customer. "Tawagin ninyo ako kapag handa na kayo." Pagkatapos, tumalikod siya at umalis. Pinanood siya ni Hector habang papalayo, halatang inis. Hindi man lang siya kumurap,
bulong niya sa German. Kibit-balikat ang lalaking may salamin. Sanay na siguro siyang hindi napapansin. Pagkalipas ng 5 minuto, bumalik si Stella. Handa na ang notepad, panulat sa kamay, seryoso sa trabaho. Nakapili na po ba kayo? Tanong niya. Sumandal si Hector pasulong, nakapatong ang siko sa mesa. May kahit ano bang disenteng pagkain dito? Tanong niya ulit sa German, mabagal at may pang-aasar. May isinulat si Stella, hindi tumitingin, walang mababasang emosyon sa mukha. Ano sa tingin mo? Tanong ni Hector sa isa niyang kasama, German pa rin. Dapat may kahit isang ulam na pwede. Malabo, sagot ng lalaki sabay tawa. Tinapos ni Stella ang pagsusulat at tumingin pataas. Irerekomenda ko po ang filet na may Madeira sauce, sabi niya, steady ang boses. Iyan po ang pinakasikat naming ulam. Hindi nagbago ang tono niya, parang walang nangyaring mga naunang komento. Umorder si Hector ng filet. Umorder din ng 2 pa. Kinumpirma niya ang drinks, nagpasalamat ng magalang at umalis. Habang papalayo siya, nilakasan ni Hector ang boses, German pa rin. Ang mga katulad niya wala talagang mararating kahit gaano pa sila magpanggap na naiintindihan nila ang mundo. Bahagyang hinigpitan ni Stella ang hawak sa notepad. Pero hindi siya huminto, hindi lumingon, at hindi ipinakita ang kahit anong nararamdaman. In-encode niya ang order, nagsilbi sa 2 pang mesa at nag-abot ng bill sa isang mag-asawa sa sulok. Maayos ang galaw, propesyonal ang dating, pero sa loob niya, unti-unting kumukulo ang galit. Pagkalipas ng 20 minuto, bumalik siya dala ang mga plato. Maingat niyang inilapag ang bawat isa. Walang tapon, walang pagkakamali. Enjoy po sa pagkain, sabi niya. Handa nang umalis nang tawagin siya ni Hector. Miss, sabi niya, hindi man lang binasa ang pangalang nasa badge. Magdala ka pa ng isang boteng tubig at siguraduhin mong malamig talaga ngayon. Kahit malamig pa rin ang tubig sa mesa at halos puno pa. Opo, sabi ni Stella, tumango at kinuha yon. Pagbalik niya, malalim na si Hector sa usapan tungkol sa isang business deal, palipat-lipat ng wika habang nagsasalita. Portuguese, tapos English. Kinuha niya ang bote mula sa kamay ni Stella nang hindi man lang tumingin o nagpasalamat, tuloy lang sa pagsasalita na parang wala siya roon. Nakatayo si Stella sandali, 2 segundo. 3, naghihintay ng kahit kaunting pagkilala. Isang tango, isang mabilis na salamat kahit ano, pero wala. Kaya tumalikod siya at umalis. Habang dumaraan siya sa tabi ng kusina, dahan-dahan siyang pinigilan ng floor supervisor na si Marcelo. Ayos ka lang? Mahina niyang tanong. Problema ba yung mesa na yon? Bumuntong hininga si Stella. Okay lang. Sure ka, ang bastos ng lalaking yon, kita ko mula rito. Kaya ko gusto Marcelo, pilit siyang ngumiti ng kaunti. Mas malala na ang naranasan ko. At totoo yun. Naranasan na niya. Pero hindi ibig sabihin na hindi pa rin masakit. Nagpatuloy ang gabi, kumain ang 3 lalaki, nag-dessert, uminom ng kape at tuloy-tuloy na nag-usap sa German, syempre. Nagbigay sila ng mga komento tungkol sa restaurant, sa pagkain at sa klase ng mga taong nagtatrabaho sa ganong lugar. Narinig ni Stella ang bawat salita at naalala niya lahat. Pero kalmado pa rin ang mukha niya, hindi tinatablan ng kanilang pang-iinsulto. Nang hiningi na nila ang bill, iniabot ni Hector ang credit card nang hindi man lang tumitingin sa kanya. Bumalik si Stella, dala ang payment machine. Tinapos ni Hector ang transaction at walang iniwang tip. Pagkatapos tumayo si Hector, inayos ang jacket at tumingin kay Stella. Ngayon, talagang tumingin. Salamat, sabi niya sa Portuguese, pero ang tono niya ay parang minamaliit siya. Sinubukan mo. Lumabas ang 3 lalaki na nagtatawanan. Nanatili si Stella sa tabi ng mesa na wala na ngayong tao, hawak ang tray ng maruruming plato. Bahagyang nanginginig ang kamay niya, hindi sa nerbyos kundi sa pagpipigil ng galit. Lumapit si Marcelo. Grabe, ang kupal!
Babalik siya, sagot ni Stella. Paano mo alam? Dahil ang mga tulad niya laging bumabalik. Tumingin siya patungo sa kusina at sa susunod, hindi na magiging pareho. May nagbago sa loob niya. Lumampas sa hangganan si Hector at tapos na si Stella sa pagpapanggap. Nang gabing iyon, umuwi siyang lubos na pagod. Masakit ang katawan niya, mabigat ang ulo, maliit ang apartment niya, isang kwarto lang sa lumang building. Late na naman ang renta, nakabitin pa ang bayarin sa kuryente. May kaunti lang sa ref, sapat lang para makaraos. Ibinagsak niya ang bag sa sofa at dumiretso sa banyo para maligo. Habang nakatayo sa ilalim ng mainit na shower, hinayaan ni Stella na bumuhos ang tubig sa kanya. Hinuhugasan ng stress ng buong araw. Sa unang pagkakataon, matapos ang ilang oras, unti-unting lumuwag ang tensyong nakakapit sa kanyang balikat. Nakapikit ang mga mata niya at binalikan ng isip niya ang nakaraan. 4 na taon ang lumipas sa ibang yugto ng buhay niya. Noon, nagtatrabaho siya sa Bella Vista Hotel sa mismong sentro ng tourist district ng lungsod. Isang 5-star hotel yon, elegante at laging abala, may makintab na marmol na reception desk at mga bisitang dumarating mula sa iba't ibang panig ng mundo. 22 taong gulang pa lang si Stella nang matanggap siya roon, nagsimula sa front desk. Noong panahong iyon, Portuguese lang talaga ang kaya niyang salita at kaunting English lang mula sa eskwela. Halos sapat lang para sumagot ng simpleng tanong. Pero hindi humihinto ang hotel na iyon. Dumadating ang mga German traveler, gustong magtanong tungkol sa mga sightseeing tour. Nagrereklamo ang mga French guests tungkol sa aircon nila. Ang mga Italian naman laging naghahanap ng pinakamahusay na lokal na pagkain. Ang mga Amerikano kung ano-anong tanong, napakarami tungkol sa lahat. At si Stella ang kailangang sumagot araw-araw. Walang puwang para sa hindi ko alam o hindi ko naiintindihan. Kaya ginawa niya ang tanging kaya niyang gawin. Nagsimula siyang matuto. Hindi mula sa libro o classroom, kundi sa gitna ng totoong kaguluhan ng buhay. Isinusulat niya ang mga pariralang paulit-ulit niyang naririnig. Humihingi siya ng tulong sa mababait na guest para maituro kung paano sabihin ng tama ang mga salita. Nag-download siya ng mga language app sa phone niya at nag-aaral tuwing break. Sa gabi, nanonood siya ng YouTube videos imbes na matulog. Marami siyang pagkakamali, maling salita, baligtad na grammar, pero hindi siya sumuko. Pagkalipas ng 2 taon, kaya na niyang magsalita ng fluent English, nakakaraos sa German at nakakapag-usap sa French. Patuloy ding gumaganda ang Italian niya. Natural na dumali ang Spanish dahil malapit ito sa Portuguese. Japanese? Nagsimula iyon nang may matatandang mag-asawa na tumuloy sa hotel ng 3 linggo at matiyagang tinulungan siyang matuto. Kahit Chinese, kahit mahirap, unti-unti ring nagiging malinaw. Walang sino man sa hotel ang talagang nakapansin kung gaano siya nagsumikap o kung ano talaga ang kaya niyang gawin. Para sa mga manager, isang bagay lang ang mahalaga. Si Stella ang bahala sa lahat. Yan ang sinasabi nila tuwing may problema ang guest. Siya ang naging takbuhan sa kahit anong sitwasyon na may kinalaman sa mga dayuhan. Pero pagkatapos, biglang gumuho ang lahat. Nagkaproblema sa pera ang hotel, mga utang, pagkalugi, walang paraan para makabangon. Isang umaga, tinawag ang lahat ng staff. Inanunsyo ng management na magsasara ang hotel sa loob ng 30 araw. Mawawalan ng trabaho ang lahat, ganun na lang. Sa isang iglap. At muli, bumalik ang parehong takot. Mawawala ba siya ulit sa background? Magiging invisible na naman ba siya? Nag-apply si Stella sa lahat ng hotel na mahanap niya. Nagpadala siya ng resume sa 2 ng lugar.
pero kakaunti lang ang malalaking hotel sa lungsod at yung mga bukas pa, wala nang lugar para sa bagong staff. Pare-pareho ang sagot, ipapaalam namin kung may magbubukas na posisyon. Salamat sa pag-apply. Hindi kami hiring sa ngayon. Lumipas ang panahon, naubos ang ipon niya, nahuli siya sa renta. Pinutulan siya ng kuryente 2 beses. Kailangan niya ng kita, kahit anong kita. Doon niya nakita ang anunsyo. Kailangan ng waitress. Walang karanasan, okay lang. Mag-apply ng personal. Hindi siya nag-aksaya ng oras. Dumiretso siya sa restaurant. Tiningnan siya ng manager na si Marcelo at tinanong kung may customer service background siya. Sinabi niyang oo, tinanggap siya agad. Nasasanay na siyang lunukin ang pride niya, itago ito, manahimik. Hindi na nagtanong si Marcelo tungkol sa dati niyang trabaho. Hindi na nagtanong tungkol sa hotel o sa mga wika o sa mga kakayahan niya. Kailangan lang niya ng taong magsiserve ng pagkain. Hindi rin nagsalita si Stella. Alam niyang wala rin naman itong halaga sa kanila. Sa restaurant, walang kailangang mag-German o mag-French. Walang foreign guest. Mga normal na customer lang, mga local na nagbabayad ng cash at umuorder ng nakasanayang pagkain. At kaya naghalo siya sa iba, isa lang siyang waitress. Hindi ito glamorous, pero nakakapagbayad ng bills. Sapat na iyon, sa ngayon. Hanggang sa gabing iyon, 6 na buwan pa lang siya sa trabaho nang pumasok si Hector Noriaga at sa isang tingin lang ay nagdesisyon na siya tungkol kay Stella, na wala siyang pinag-aralan, na mas mababa siya at hindi niya maiintindihan ng mga salita niya. At sa kung anong paraan, mas tumama iyon ng mas malalim kaysa sa inaasahan niya. Lumabas siya sa shower, nagbalot ng tuwalya at umupo sa gilid ng kama. Inabot niya ang phone niya, ang parehong phone na ginamit niyang matuto ng lahat ng wikang iyon, at binuksan ang German app na hindi niya nagagalaw sa loob ng ilang buwan. Sa screen, ipinakita ang progreso niya, 214 na araw ng practice. B, 2 level. Tinitigan niya iyon sandali, sa kaniya isinara ang app at humiga sa kama, nakatingin sa kisame. Akala ni Hector, isa lang siyang mukha sa crowd, isang server lang na nagsusulat ng order at nagdadala ng pagkain. Kinutya siya, minamaliit, binaliwala, pero hindi sumagot si Stella, hindi dahil natakot siya at hindi dahil wala siyang masabi. Nanahimik siya dahil alam niyang walang magbabago kung magre-react siya. Kahit sorpresahin niya si Hector gamit ang perpektong German, kakibit balikat lang ito. Babalik pa rin siya sa mundo niya at si Stella babalik din sa kanya. Pero may gumising sa loob niya, isang bagay na natulog simula nang magsara ang hotel. Isang gutom na mapansin, isang pangangailangang pahalagahan sa lahat ng pinaghirapan niyang matutunan. Binuksan niya ang browser at itinipe, mga bakanting trabaho bilang translator, mga opening para sa bilingual service, mga hotel na naghahanap ng multilingual staff. Pero nakakadismaya ang mga resulta, pare-parehong kumpanya, pare-parehong hadlang. 5 taon na formal na karanasan, degree sa wika, kailangang may travel, wala si Stella ng diploma, wala siyang certificate. Lahat ng alam niya, natutunan niya sa trabaho, sa pagsusumikap, tiyaga at sa matitinding sitwasyon. Pero sa mga employer, hindi iyon binibilang. Isinara niya ang browser at itinapon ang phone sa tabi. Bukas darating ulit gaya ng dati. Isa na namang shift, mas maraming mesa, mas maraming muka, at baka lang bumalik ulit si Hector Noriaga. Ang mga lalaking tulad niya laging bumabalik. Gusto nilang pinapanood sila. Gusto nilang makaramdam ng kapangyarihan. At sa pagkakataong ito, handa na si Stella. Hindi niya alam kung ano mismo ang gagawin niya, pero isang bagay ang sigurado. Hindi na siya mananahimik. Pinatay niya ang ilaw at ipinikit ang mata. Masakit ang katawan niya, pagod ang mga kalamnan. Pero buhay ang isip niya, umiikot sa mga ideya, plano at posibilidad. Sa unang pagkakataon sa loob ng kalahating taon,
nakatulog siya na may panaginip na iba sa stress. Pagkalipas ng 3 araw, habang nagsisimula ng mapuno ang dining room ng lunch crowd, bumukas ang pinto at naroon siya. Si Hector Noriaga, mag-isa lang ngayon, nakasuot ng matalim na navy blue na suit, may leather briefcase sa isang kamay at ang phone niya ay nakadikit sa tenga. Malakas siyang magsalita, umaalingaw-ngaw ang boses sa buong lugar habang kumikilos siya gamit ang isang kamay. Parang siya ang may-ari ng silid, gaya ng dati. Bumilis ang tibok ng puso ni Stella pero hindi siya tumigil sa ginagawa niya. Naghatid siya ng 2 mainit na pagkain, nagligpit ng ilang walang laman na plato, saka bumalik sa counter. Tumingin si Marcelo mula sa mga order slip. Bumalik siya. Mahina niyang sabi, tumango patungo kay Hector. Yung lalaki nung isang araw. Gusto mo ba iba na lang kumuha sa kanya? Tumigil si Stella, huminga ng malalim. Hindi, ako ang bahala. Tumaas ang kilay ni Marcelo. Sigurado ka? Tumango siya. Sigurado. Inayos niya ang apron, kinuha ang notepad at naglakad papunta sa mesa. Ang parehong mesa sa gitna na pinili ni Hector noong huli. Nasa tawag pa rin si Hector, malalim sa usapan. Matalim at atat ang boses niya. Yes, I know the deadline, sigaw niya sa English. Tell them we're not waiting. They can either meet it or we pull the deal. Naghintay si Stella. 10 segundo, 20-30, hindi siya pinansin. Sa wakas, tinapos ni Hector ang tawag na may malakas na buntong hininga, ibinato ang phone sa mesa at tumingin pataas. Nang makita niya si Stella, nagbago ang ekspresyon niya, parang pinaalala siya ng isang bagay na ayaw niyang maalala. Oh, you again, malamig niyang sabi. Dalhin mo sa akin ang menu. Hindi gumalaw si Stella. Alam niyo na po ang menu, sir, kalmado niyang sabi. Gusto niyo po ba ng rekomendasyon o mas gusto niyo pong kayo ang pumili? Tinitigan siya ni Hector na guguluhan para bang bigla siyang may nakita na kakaiba. Matindi ang memorya mo, sabi niya. Naaalala mo ang mga customer. Naaalala ko yung mga bumabalik. Ngumisi siya pero hindi mabait. Kung ganon, alam mo na hindi ako tumatanggap ng malamig na pagkain. Sabi niya, binibigkas ang bawat salita na parang nagtuturo sa bata. O mabagal na serbisyo. Naiintindihan? Naiintindihan. Mabuti. Binuksan niya ang briefcase, naglabas ng mga papel at halos hindi na tumingin sa kanya. Well done filet, rice, fries, sparkling water. Mabilis. Isinulat ni Stella ang lahat ng walang reaksyon. May iba pa po ba? Tanong niya. Wala. Nagbabasa na si Hector, nakalubog sa sarili niyang mundo. Tumalokod si Stella para umalis. Pero bago pa siya makalakad ng tuluyan, may ibinulong si Hector sa German. Malakas para marinig. Nakakalungkot pa rin ang lugar na to, sabi niya. Pero at least mura ang pagkain. Natigilan si Stella sandali. Naramdaman niyang umakyat ang init sa dibdib niya. Mas humigpit ang hawak ng mga daliri niya sa notepad. Pwede siyang tumalikod. Pwede siyang sumagot sa perpektong German kung gugustuhin niya. Pero hindi niya ginawa. Sa halip, huminga siya ng malalim, tahimik na nagbilang at nagpatuloy sa paglalakad. Inabot niya ang order sa kusina, nagsilbi siya sa 2 pang mesa, nagligpit ng mga baso. Hindi nawala ang apoy sa loob niya, pero ngayon, naghihintay siya ng tamang oras. Dumaan si Stella sa natitirang oras ng shift niya na parang naka-autopilot. Gumagalaw ang mga kamay niya, nagdadala ng order, nagliligpit ng mesa, pero ang isip niya umiikot ng umiikot. Bumalik si Hector, at sa pagkakataong ito, mag-isa siya. Walang mga kasamahan, walang audience na kailangan niyang bilibin. At malaking bagay iyon. Pagkalipas ng 15 minuto, bumalik si Stella sa mesa niya, dala ang pagkain. Maingat niyang inilapag ang plato, gaya ng lagi. Enjoy po sa pagkain, sabi niya sa dati niyang profesional na tono. Kinuha ni Hector ang kutsilyo at tinidor, humiwa ng isang piraso ng file, tinikman at agad kumunot ang mukha. Tuyo, reklamo niya, itinutulak palayo ang plato.
Humingi ako ng well done, hindi sunog. Tiningnan ni Stella ang filet, perpekto ang luto, eksaktong ayon sa order niya. Gusto niyo po ba na magluto ang kusina ng panibago? Tanong niya, kalmado pa rin. Hindi, wala akong oras maghintay. Humihiwa siya ulit, ngumungkuya ng walang gana. Tapos, iritadong dagdag niya, pero sa susunod, makinig ka ng mas mabuti. Opo, sir. Tumingin ulit si Hector sa kanya. Ganito ka na ba talaga? Invisible? Tanong niya na may ngising mapanukso. O sa akin lang? May tila pumilipit sa dibdib ni Stella pero blanko pa rin ang mukha niya. Hindi ko po maintindihan ang ibig niyong sabihin. Sagot niya ng pantay ang tono. Hayaan mo na, sabi niya, kinawayan siya na parang hindi siya karapat-dapat pag-aksayahan ng hininga. Umalis ka na. Tumalokod si Stella para umalis, pero gaya ng dati sumigaw si Hector sa German. Ang mga katulad nila wala talagang mararating. Bulong niya. Humihiwa ng isa pang piraso ng steak. Nananatili lang silang nakatigil, eksaktong kung nasaan sila. Natigilan si Stella sa gitna ng daanan. Hindi man malakas ang boses niya, pero tumama ng mabigat ang mga salita. Hindi dahil malupit iyon, sanay na siya sa kalupitan, kundi dahil sa kaibuturan niya, may bahagi siyang natatakot na baka totoo nga, na baka manatili na lang siya roon habang buhay, nakasuot ng parehong uniforme, naglalakad sa parehong sahig, hindi napapansin. Dahan-dahan siyang lumingon, hindi agad napansin ni Hector, tumuloy lang siya sa pagkain na parang naglaho na si Stella. Pero nagpasya na si Stella. Bumalik siya sa mesa at tumayo sa tabi niya, naghihintay. Maya-maya tumingala si Hector, iritado. Ano na naman ang singhal niyan? Huminga ng malalim si Stella at mahigpit na hinawakan ang notepad gamit ang dalawang kamay. Pagkatapos, sa maayos at eksaktong German, yung uri ng mga salitang inulit-ulit niya sa isip ng 1,000 beses, sinabi niya, ang filet ay naluto ng eksaktong ayon sa order ninyo. Napatigil si Hector sa kalagitnaan ng kagat, nakasabit sa hangin ng tinidor niya. Kumurap siya 1 beses, 2 beses, parang sinusubukang intindihin ang narinig niya. Anong sinabi mo? Tanong niya sa Portuguese. Mas mababa na ang boses, mas maingat. Hindi nagpalit ng wika si Stella. Inulit niya ang pangungusap sa perpektong German. Kalmado, tiyak, may kumpiyansa. Ang filet ay well done, gaya ng hiningi ninyo. Dahan-dahang ibinaba ni Hector ang tinidor. Sumandal siya sa upuan, nakatitig kay Stella na parang ngayon lang niya talaga siya nakita. Nagsasalita ka ng German? Tanong niya. Opo. Gaano katagal na? Simula nang natutunan ko. Napatawa siya ng maikli, walang saya. Ibig sabihin, naiintindihan mo ang lahat ng sinabi ko nitong mga nakaraang araw? Opo. Umakyat ang pamumula sa pisngi niya, hindi dahil nahihiya, kundi dahil nagagalit. Kung ganon, bakit hindi ka nagsalita dati? Tiningnan siya ni Stella ng diretsyo sa mata. Dahil hindi kayo nagtanong. Hindi si Hector ang tunay na problema. Sintomas lang siya ng mas malaking bagay, mas malalim, mas matagal nang umiiral. Isang pattern, isang katahimikan na matagal nang sumusunod kay Stella. Sa paligid nila, maingay pa rin ang restaurant, mga usapan at kalansing ng pinggan. Pero sa mesa na yon, tila huminto ang oras, mabigat ang hangin. Sumandal si Hector pasulong, humina ang boses sa isang tusong tono. Interesting, sabi niya sa German. May sikreto pala ang waitress. Hindi na tinag si Stella. Hindi iyon mga sikreto, mga kakayahan yon. Napatawa ulit siya ng maikli. Kakayahan ha? Sinabi niya ang salita na parang nakakatawa. Ilan ba ang kakayahan mong yan? 2, 3, 7. Biglang tumigil ang tawa niya. Kumurap si Hector. 7? Sa kalapit na mesa, humina ang usapan. Sa likod, natigil si Marcelo na may tray sa kamay, ramdam na may nangyayari. Nagbago ang timpla ng buong silid. Sumikip ang tingin ni Hector. Ano-ano? Portuguese, English, German, French, Italian, Spanish, at Japanese. Malinaw niyang binanggit.
May kaunti rin akong Chinese, pero hindi pa ako fluent. Nakatitig si Hector, hirap iproseso ang narinig. Kinuha niya ang baso, uminom ng tubig, saka dahan-dahang ibinaba. Nagsisinungaling ka. Hindi. Patunayan mo, pwede sanang masaktan si Stella, pwede sana siyang umalis, pero hindi niya ginawa dahil alam niyang ito ang sandaling hinihintay niya. Paano niyo po gustong patunayan ko? Tanong niya. German pa rin ang wika. Kinuha ni Hector ang phone niya at mabilis na nag-type. Iniharap niya ang screen kay Stella, isang pangungusap sa French. Basahin mo. Binasa niya ito ng malakas, walang bahid ng pagkakamali, tuloy-tuloy. Nag-type ulit si Hector. Ngayon, Italian. Binasa rin niya yon, tapos Japanese. Binasa niya ng walang pag-aalinlangan. Sa bawat wika, lalo pang tumigas ang postura ni Hector. Unti-unting nawala ang kumpiyansa niya. Napagtanto niyang sobra ang pagkakamali niya sa paghusga. Sa huli, ibinagsak niya ang phone sa mesa. Nakatitig pa rin siya kay Stella, pero iba na ang tingin niya ngayon. Nalilito, hindi komportable, halos humahanga. Paano nagiging waitress ang isang taong marunong ng 7 wika? Tanong niya sa Portuguese. Hindi naman ako laging waitress, sagot ni Stella. Dati akong nagtatrabaho sa hotel. Natutunan ko sila dahil kailangan ko. Gaya ng pagtatrabaho ko rito ngayon, dahil kailangan ko. Hindi agad sumagot si Hector. Bumaba ang tingin niya sa kalahating nakain na steak tapos sa mga dokumentong nasa mesa. Hindi ka dapat nasa lugar na ganito, mahina niyang sabi. Walang sinabi si Stella. Magkano kinikita mo rito bawat buwan? Hindi niyo na po yun negosyo. Gumiti si Hector at sa pagkakataong ito, hindi iyon mapagmataas. Totoo iyon. Tama ka, sabi niya. Hindi nga. Inabot niya ang napkin, pinunasan ng bibig at tumayo. Dalhin mo sa akin ang bill. Dinala ni Stella, nagbayad siya ng cash at sa unang pagkakataon, nag-iwan siya ng tip, malaki-laki, bago umalis, huminto siya sa tabi niya. Dapat nasa mas magandang trabaho ka, sabi niya. Ang taong katulad mo, mas karapat-dapat kaysa rito. At pagkatapos lumabas siya, nakatayo si Stella, hawak ang pera, kumakabog ang dibdib, may nagbago. Sa unang pagkakataon sa loob ng ilang buwan, may taong talagang nakakita sa kanya. Hindi lang siya isang server, hindi lang uniforme, kundi ang babae sa likod ng lahat ng iyon. At baka lang, hindi dito magtatapos ang kwento niya. Hindi ito tagumpay. Simula pa lang ito ng panibagong pagsubok. Pero ang hindi alam ni Stella, nagpaplano na si Hector Noriaga ng isang bagay na babago sa lahat. Pagkalipas ng 2 araw, tinawag siya ni Marcelo sa storage room. Yung lalaki, si Hector, bumalik. Sabi niya, inaabot ang isang maliit na piraso ng papel. Iniwan niya to, sabi niya may job offer siya para sa'yo. Kinuha ni Stella ang note at tinitigan ang numerong nakasulat. Pwede itong patibong o pwede itong oportunidad na matagal na niyang hinihintay. Nang gabing yon, dinampot niya ang phone. Nagdial siya at agad sumagot si Hector. Alam niyang sasagot siya, hindi na nagpatumpik-tumpik si Hector. Ako ang nagpapatakbo ng isang consulting firm na may international clients, sabi niya. Kaka-resign lang ng assistant ko. Kailangan ko ng taong kayang humawak ng pressure at marunong magsalita ng maraming wika. Ang sweldo 3 beses kaysa sa kinikita mo sa restaurant. Bumilis ang tibok ng puso ni Stella. Hindi ito pabor. Kailangan ni Hector ng tao agad at siya ang pinakaabot kaya at pinakakwalipikadong nahanap niya. Pero may test, dagdag niya. Biyernes, meeting kasama ang Japanese clients. Ikaw ang magno-notes at magre-report sa akin sa Portuguese. Kapag nagawa mo yon, hired ka. Tinatanggap ko, sagot ni Stella ng walang pag-aalinlangan. Mabuti, ipapadala ko ang address. Dumating ang Biyernes, bumili si Stella ng profesional na damit gamit ang credit na wala naman siya. Magdamag siyang gising, nag-aaral ng business terms at mga pariralang pang-industriya. Dumating siya sa opisina ni Hector ng 15 minuto ng mas maaga. Makinis at moderno ang building. May salaming pader at sleek na disenyo. Pagpasok niya, kinakabahan siya pero nakatutok ang isip.
Sinalubong siya ni Hector na seryoso ang tingin. Darating ang clients sa loob ng 10 minuto, sabi niya. Japanese sila, mabilis magsalita, mag-notes ka, tapos sabihin mo sa akin kung ano ang naintindihan mo. Umupo si Stella, huminga ng malalim at naghanda. Dumating ang mga executive, nakasuot ng madidilim na suit, kalmado pero matitigas ang mukha. Nagsimula ang meeting. Sa loob ng 5 minuto, may napagtanto si Stella na nakakatakot. Wala siyang masundan. Mabilis na mabilis silang magsalita sa Japanese, puno ng technical terms at abbreviations. Mga salitang pang-industriya na hindi pa niya naririnig. Hindi ito tulad ng mga usapan sa front desk ng hotel noon. Umakyat ang takot sa dibdib niya. Bumalik ang lumang pangamba, paano kung hindi pala siya sapat? Tapos biglang tumingin ang isa sa mga Japanese executive diretso sa kanya at nagtanong sa Japanese, naiintindihan mo ba ang pinag-uusapan natin? Biglang tumahimik ang buong silid. Naghintay ang 2 lalaki. Tumingin din si Hector, tense ang mukha. Halatang hindi niya naiintindihan ang tanong pero ramdam niya ang bigat ng sandali. May pagpipilian si Stella. Pwede siyang magpanggap. Pwede siyang magsinungaling at umasa na hindi nila sisilipin pa ang mas malalim. Pero kapag nagkamali siya sa report mamaya, mawawala hindi lang ang trabaho, kundi pati ang respeto na pinaghirapan niyang makuha. Kaya pinili niya ang katotohanan. Naiintindihan ko po ang karamihan sa sinasabi ninyo, sagot niya sa Japanese, nakatingin sa mata ng executive. Pero may ilang technical terms na bago sa akin. Kung pwede po kayong magsalita ng mas mabagal sa mahahalagang bahagi, mas masusundan ko ng maayos. Nagulat ang executive. Pagkatapos, tumingin siya sa kasama niya at ngumiti. Honest siya, sabi niya sa Japanese. Bihira yan. Tumango ang pangalawang lalaki at mas magaling ang Japanese niya kaysa sa American interpreter nung nakaraang linggo. Si Hector wala pa ring ideya, nagtanong sa English, okay lang ba ang lahat? Yes, sagot ng isang executive. Pinupuri lang namin ang bago ninyong assistant. Mahusay siyang magsalita. Lumutong ang balikat ni Hector. Sa unang pagkakataon, tumingin siya kay Stella na parang may respeto. Then let's continue. Nagpatuloy ang meeting. Ngayon, bahagya nilang binagalan ang pagsasalita kapag tungkol na sa technical details. Mas malinaw silang nag-explain. At nakasabay si Stella. Nag-take siya ng detalyadong notes, lahat ng pangalan, petsa, numero, alalahanin, deadline at clause. Pagkalipas ng 1 oras at kalahati, natapos ang meeting. Tumayo silang lahat, kinamayan ng mga executive si Hector. Bago sila umalis, lumingon ang isa kay Stella at sinabi sa Japanese, ikinagagalak kitang makilala, sana magtrabaho pa tayo ulit. Ngumiti si Stella. Ako rin po ikinagagalak ko. Nagsara ang pinto sa wakas, nakahinga ng maluwag si Stella. Bumagsak si Hector sa upuan, hinaplos ang mukha at natawa. Diyos ko, pinagpapawisan ako, sabi niya. Tumingin siya sa kanya. Ang galing mo, lalo na nung sinabi mong hindi mo naiintindihan ang lahat. Akala ko masisira ang tsansa ko. Masisira nga kung nagsinungaling ka. Naglakad siya papunta sa bintana. Alam mo ba kung ilang tao ang dumadaan sa test na nagpapanggap na gets nila lahat, tapos bibigyan ako ng report na sobrang mali? Tumingin siya ulit kay Stella. Naging tapat ka. Mas mahalaga yon kaysa sa pagpapanggap na perpekto. May lumambot sa loob ni Stella, parang may buhol sa dibdib niya na kumalas. So, pumasa po ba ako? Hindi pa. Bumalik si Hector sa mesa. Kailangan ko ang report mo, lahat ng sinabi nila, sa Portuguese. Pwede mong isulat o sabihin ng malakas, ikaw ang bahala. Magsasalita na lang po ako mas mabilis. Sige, inayos ni Stella ang notes niya at nagsimula. Ipinaliwanag niya ang mga concern tungkol sa delivery time, ang mahigpit na quality standards, ang penalty clause na gusto nilang idagdag, ang malaking budget at ang hinihingi nilang 10%
nabawas sa presyo. Tuloy-tuloy siyang nagsalita ng 15 minuto, walang pag-aalinlangan, walang sablay. Pagkatapos niya, ngumiti si Hector. Perpekto, nakuha mo lahat, kahit yung ilang parte na namiss ko habang nagsasalita ako. Itiniklop niya ang mga braso. Hired ka na. At sa sandaling iyon naintindihan ni Stella, hindi ito charity. Ito ay isang pustahan. Namumuhunan si Hector sa kanya dahil kaya niyang mag-deliver. Kumakabog ang puso ni Stella. Talaga po, talaga. Lunes, alas 8 ng umaga. Kumuha siya ng folder at iniabot ang ilang papel. Ito ang kontrata mo. Basahin mo ng mabuti, pirmahan mo at ibalik mo sa Lunes. Kung may tanong ka, tawagan mo ako. Tinanggap ni Stella ang mga papel, nanginginig ang kamay niya. Parang hindi totoo. Pero totoo, salamat, bulong niya, pumipiyok ang boses. Huwag mo na akong pasalamatan, pinaghirapan mo yan. Umupo ulit si Hector. Oh, at kailangan mo rin ng business clothes, at least 3 outfit. Hindi sagot ng company yan, pero pwede kitang bigyan ng advance na kalahati ng first paycheck mo kung kailangan mo. Kailangan ko po. Kausapin mo si Sabrina sa reception, aayusin niya yan. Nakatuon na ulit siya sa computer niya. See you Monday. Lumabas si Stella sa opisina na parang lumulutang. Huminto siya sa front desk, kinausap si Sabrina, nakuha ang pera at lumabas, hindi pa rin makapaniwala. Kinuha niya ang phone niya at tinawagan si Marcelo. Stella, okay ka lang ba? Nanginginig ang boses ni Stella. Marcelo, nagawa ko! Nanginginig ang boses ni Stella nang magsalita siya. Ibig mong sabihin, nakuha ko ang trabaho? May sandaling katahimikan sa kabilang linya. Pagkatapos sumagot si Marcelo, makapal ang emosyon sa boses niya. Alam kong kaya mo, mahina niyang sabi. Congratulations, girl. Totoo, congratulations. Kailangan kong umalis sa restaurant. Alam ko, sagot niya. At okay lang yon. Mas karapat dapat ka sa mas mabuti. Huminto siya sandali. Kailan ka magsisimula? Lunes. Kung ganon, i-enjoy mo ang weekend, magpahinga ka at magiging magaling ka sigurado. Binaba ni Stella ang tawag at nanatiling nakatayo sa bangketa, nakaharap sa makintab na salaming building sa harap niya. Sa loob lang ng 1 linggo, nagbago ang lahat. Nagsimula ang lahat sa isang mayabang na lalaking pumasok sa isang restoran para hamakin siya at nagtapos sa kanya na nakatayo sa bungad ng isang bagong buhay. Mabilis na lumipas ang weekend, bumili si Stella ng ilang profesional na damit gamit ang credit. Nilinis niya ang apartment, binayaran ang mga overdue na bills at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, nakatulog siya buong gabi nang walang kaba at dumating ang Lunes. Maaga siyang nagising, maingat na nagbihis at dumating sa opisina ng 15 minuto ng mas maaga. Sinalubong siya ni Sabrina, ang receptionist, na may ngiti at itinuro siya sa mesa niya. Malapit lang ito sa opisina ni Hector. May computer, may telepono at isang tumpok ng papeles na naghihintay na agad. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang, sabi ni Sabrina bago umalis. Umupo si Stella, binuksan ang computer at tumingin sa paligid, parang panaginip. Pagsapit ng alas 8:30, pumasok si Hector na may hawak na kape. Umaga, mahimbing ba tulog mo? Mabuti. Kakailanganin mo yan, busy ang araw ngayon. Inabot niya sa kanya ang isang listahan. Ito ang mga clients na kailangan mong kontakin ngayon. Karamihan English ang gamit, pero 2 German at 1 French. I-schedule mo ang meetings nila, i-confirm ang time zones, at i-email mo sa akin lahat. Tiningnan ni Stella ang papel, 9 na pangalan, 9 na international calls. Kaya mo bang matapos lahat bago magtapos ang araw? Kaya ko, sagot niya, at nagawa niya. Tinawagan niya ang bawat isa. Makinis siyang nagpalit-palit sa 3 wika. Na-schedule niya ang 6 na meeting. Naayos niya ang 3 conflicts sa schedule sa magkakaibang time zones. Sa dulo ng araw, ipinadala niya kay Hector ang kumpletong report.
Sumagot si Hector makalipas ang 2 minuto. Excellent work. You can head home. Pinatay ni Stella ang computer, kinuha ang bag at umalis. Sa elevator, nakita niya ang refleksyon niya sa salamin. Pagod ang katawan niya, pero puno ang puso niya. Mabibigat ang sumunod na mga linggo. Meetings, tawag, mabilis ang business trip, walang tigil na deadlines. Mabilis nag-adjust si Stella at napansin niyang nagugustuhan niya ang ritmo. Pinupush siya ni Hector ng todo pero patas siya. At unti-unti tumigil silang maging boss at assistant lang at nagsimula silang magtrabaho na parang tunay na team. Sa loob ng 3 buwan, si Stella na mismo ang nagpapatakbo ng client meetings mag-isa. May isa pa siyang natuklasan. Hindi pala ganoon kalaki ang kumpanya gaya ng itsura nito. Nakasalalay ang lahat sa iilang malalaking kontrata. Kapag may isa lang na bumagsak, pwede silang maging alanganin agad. At isang Martes, tumawag ang isang German client. Galit na galit siya. Hindi pa raw dumadating ang isang mahalagang kontrata. Lumampas na ang deadline. Nagbanta siyang kakalas sa lahat. Wala si Hector sa syudad. Si Stella ang kailangang humawak. 40 minuto siyang nasa telepono, kalmado at German ang salita. Humingi siya ng paumanhin, nilinaw ang mga delay, muling nakipag-negotiate sa terms, at nailigtas ang deal. Pagbalik ni Hector, abala ang buong opisina sa usapan tungkol doon. Si Stella ang humawak ng lahat. Siya ang nagligtas ng kontrata. Ngumiti si Hector sa kanya, halatang ipinagmamalaki siya. Alam kong kaya mo yan. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, naramdaman din ni Stella na eksaktong nandito siya kung saan siya dapat. Pero 2 linggo matapos noon, nagbago ulit ang lahat. Huwebes ng umaga iyon, pumasok si Hector sa opisina na may kakaibang ekspresyon. Hindi siya bumati, dumaan lang siya diretso sa mesa ni Stella, papasok sa opisina niya, at isinara ang pinto, malakas. Kumunot ang noo ni Stella. Hindi siya ganoon. Pagkalipas ng 15 minuto, binuksan ni Hector ang pinto at tinawag siya. Stella, pwede ka bang pumasok dito? Pumasok siya. Nakaupo si Hector sa likod ng mesa niya, nakatitig sa computer screen. Tense ang balikat niya. Umupo ka, sabi niya, hindi tumitingin. Umupo si Stella. Huminga si Hector ng malalim. May kailangan akong sabihin sa iyo at hindi mo magugustuhan. Biglang kumabog ang sikmura ni Stella. Ano yun? Kinamot ni Hector ang batok at tumingin sa ibaba. Naalala mo ba yung unang beses na nagkita tayo? Sa restaurant? Oh, hindi ako pumasok doon ng aksidente. Tumingin siya sa kanya ngayon. May kaibigan ako na nagtatrabaho noon sa Bella Vista Hotel. Sinabi niya sa akin may front desk agent daw na napakagaling sa mga wika at nawalan siya ng trabaho nang magsara ang hotel. Na-curious ako, patuloy niya. Inusis ako, nalaman kong nagtatrabaho ka sa isang restaurant. Pumunta ako roon para makita kung ikaw nga. Parang naubos ang dugo sa mukha ni Stella. At nagkamali ako, sabi niya, hinihimas ang mukha niya. Gusto ko lang makasiguro, pero nanaig ang ego ko. Nagpaka-superior ako, tines kita, naging bastos ako, tinrato kita ng masama. Tumingin siya kay Stella, taimtim ang mga mata, at pinagsisisihan ko yon. Sobra. Tinupi ni Stella ang mga braso, malamig ang boses. Ano ngayon ang gusto mong gawin ko sa impormasyong yan? Wala, sagot ni Hector. Naisip ko lang na karapatan mong malaman ang totoo. Tumayo siya. Kung gusto mong umalis, maiintindihan ko. Susulatan kita ng recommendation. Bibigyan kita ng compensation, kahit ano ang kailangan mo. Hindi agad sumagot si Stella. Tinitigan lang niya siya. Oo, galit pa rin siya. Pero may naintindihan din siya ngayon. Dinala siya ng lahat sa puntong ito. May trabaho siya, may oportunidad, dahil may taong nakita ang potensyal niya kahit mali ang paraan ng paglapit nito. Sa wakas, ginagamit na niya ang mga kakayahang pinaghirapan niyang buuin. Lumago siya. At kung hindi nangyari ang lahat ng iyon, baka invisible pa rin siya hanggang ngayon. Hindi ako aalis, mahina niyang sabi. Tumingala si Hector gulat. Hindi ka aalis? Hindi pero may utang ka sa akin.
Dahan-dahang lumitaw ang ngiti sa mukha niya. Mas marami pa sa isa. Simulan natin sa taas sweldo. Napatawa siya. Deal. Sa sandaling iyon, may napagtanto si Stella na makapangyarihan. Minsan, ang pinakamasasamang sitwasyon ay simula lang pala ng mas magandang bagay. Lumipas ang 6 na buwan. Mabigat ang trabaho niya pero fulfilling. Maaga siyang pumapasok. Nagmamanage ng calendar. Sumasagot ng tawag sa iba't ibang wika. Dumadalo sa high-level meetings. Pinagkakatiwalaan siya. Nire-respeto. Pinapahalagahan. Sapat na ang sweldo para sa buhay niya. Wala nang overdue bills. Madali nang bumili ng grocery. Kayanan niyang mamili ng hindi binibilang ang bawat sentimo. Nagbago rin ang dynamic nila ni Hector. Simula nang lumabas ang katotohanan, naging tunay ang tiwala sa pagitan nila. Nirerespeto niya ang trabaho ni Stella. Nirerespeto ni Stella ang pagiging tapat niya kahit huli na. Pero isang Martes ng umaga, nagbago ulit ang lahat. Pumasok si Hector na halatang troubled. Dumaan siya sa mesa ni Stella nang walang sinabi at isinara ang pinto sa likod niya. Malakas, kumunot ang noo ni Stella. May mali. Pagkalipas ng 15 minuto, umalingaw-ngaw ang boses niya mula sa loob. Stella, pwede ka bang pumasok? Pumasok siya sa opisina. Nasa mesa si Hector, nakatutok ang mata sa computer screen. Tense ang mukha niya. Nakakuyom ang panga. Umupo, sabi niya, at umupo si Stella. Dahan-dahang umupo si Stella. May nangyari ba? Tanong niya. Sa wakas, sinalubong ni Hector ang tingin niya. May problema ang kumpanya, mahina niyang sabi. May buhol na nabuo sa sikmura ni Stella. Anong klasing problema? Bumagsak ang dalawa sa pinakamalaki naming kontrata. Umatras ang client sa huling minuto at masyadong mataas ang buwan ng gastos namin para kayanin kung wala sila. Hinaplos niya ang mukha gamit ang 2 kamay. Kailangan kong magbawas, matitindi. Napahinto ang hininga ni Stella. Tatanggalin mo ba ako? Hindi, mabilis niyang sagot. Siyempre hindi, kailangan kita. Pero kailangan kong magtanggal ng 3 tao sa admin team at pansamantalang bawasan ang sweldo ng lahat. Nakaramdam si Stella ng halong ginhawa at guilt. Magkano? 20%. Hanggang kailan? 30 araw, ay hindi 3 buwan. Pagkatapos, rerepasuhin ulit natin. Kinwenta ni Stella sa isip, kakayanin niya pero halos sakto lang. Sikip, sobrang sikip. Ayos lang, mahina niyang sabi, naiintindihan ko. Tiningnan siya ni Hector na parang may bahid ng pasasalamat. Salamat, totoo. Bumalik siya sa screen niya, iaanunsyo ko sa team mamayang hapon. Lumabas si Stella sa opisina niya na mabigat ang dibdib. 20% na bawas, 3 buwan. Kakayanin niya, wala siyang ibang pagpipilian, pero lalo pang lumala. Parang nasa alambre na ang kumpanya at isang maling hakbang lang guguho ang lahat. Pagkalipas ng 1 linggo, umatras na naman ang isa pang client. Napilitan si Hector na magtanggal ng 2 pang empleyado. Naging malamig at tense ang atmosfera sa opisina. Lahat nerbiyoso. Iniisip kung sino ang susunod. Mas nagsumikap si Stella. Kumuha siya ng mas maraming responsibilidad, nag-overtime, inuuwi ang trabaho. Ginawa niya ang lahat ng kaya niya para manatiling nakalutang ang kumpanya. Pero hindi pa rin sapat. Sabado ng umaga, tumunog ang phone niya, si Hector. "O Stella, pwede ka bang pumunta sa opisina?" "Ngayon?" "Oo, ngayon." Pagkalipas ng 30 minuto, dumating siya. Tahimik ang building, walang tao. Sumakay siya sa elevator papuntang 12 palapag at nakita niya si Hector sa opisina, napapalibutan ng mga bunton ng papeles. "Umupo," sabi niya. Patag ang boses, pagod na pagod. Umupo si Stella. "Anong nangyari?" Huminga ng mahaba si Hector. "Hindi nakakayanin ng kumpanya," sabi niya. "Kailangan kong isara ang lahat." Napatigil si Stella. "Ano? Hindi ko na kayang ipagpatuloy. Patong-patong na ang utang at wala na tayong kita para mabuhay." Pula ang mga mata niya. "Isasara ko sa katapusan ng buwan." Parang biglang nawala ang sahig sa ilalim ni Stella. Hindi kailanman naging problema ang trabaho niya. Pareho lang ito palagi.
walang naniniwala sa kanya. At kapag may naniwala na, bumabagsak naman ang lahat. Wala siyang maramdaman. Pero, ano ang mangyayari sa staff? Babayaran ko ang lahat ng utang ko, severance, benepisyo, lahat ng legal na kailangan. Pero pagkatapos nun, tapos na. Ginalaw niya ang buhok niya gamit ang dalawang kamay. Pasensya na, Stella, talagang sinubukan ko. Tahimik lang si Stella, sinusubukang iproseso. 6 na buwan lang, at tapos na. At ikaw, tanong niya, babalik ako sa freelancing, kukuha ng maliliit na proyekto, magsisimula ulit. Pero hindi ko kayang isama ang kahit sino. Wala akong pambayad sa team ngayon. Dahan-dahang tumango si Stella, pilit lumulunok. Naiintindihan ko, pero may ibibigay ako, dagdag niya. Inabot niya ang isang business card sa mesa at iniabot kay Stella. Ito ang contact ko, Reynaldo Fuentes. Siya ang nagpapatakbo ng translation at interpretation agency. Matibay ang kumpanya niya. Sinabi ko sa kanya ang tungkol sa'yo. Tumingin si Stella sa card. Reynaldo Fuentes, Global Translations. Naghahanap siya ng bagong talent, patuloy ni Hector. Nabanggit ko ang mga wika mo, ang pagiging profesional mo. Gusto kanyang makilala. Kailan? Lunes, alas 10 ng umaga, nasa likod ang address. Tumayo si Hector at lumapit sa bintana. Stella, sobrang galing mo sa ginagawa mo. Huwag mong hayaan na pigilan ka ng setback na to. Swerte ang kahit anong kumpanya na makuha ka. Maingat na ipinasok ni Stella ang card sa bag niya. Salamat. Walang anuman, sabi ni Hector. Pinakamaliit yan pagkatapos ng lahat ng nagawa mo para sa akin. Dumating ang Lunes. Maagang nagising si Stella, kumakabog ang kaba sa sikmura. Maingat siyang nagbihis, pinili ang pinakamahusay na outfit na meron siya. Dumating siya sa address ng 15 minuto ng maaga. Mas maliit ang kumpanya ni Reynaldo Fuentes kaysa kay Hector pero malinis at profesional, organisado, abala. Sinalubong siya ng receptionist at dinala sa isang meeting room. Pagkalipas ng 5 minuto, pumasok si Reynaldo. Mukha siyang nasa 50. May kulay abong buhok, wire-rim glasses, at mainit ng ngiting nakaka-welcome. Stella, tanong niya, kinamayan siya, ikinagagalak kitang makilala, maupo ka. Umupo si Stella, binuksan niya ang folder sa mesa na may ilang dokumento. Maraming magagandang sinabi si Hector tungkol sa iyo, panimula niya. Sinabi niyang marunong ka ng 7 wika, may karanasan ka sa international clients at sobrang maaasahan. Mabait siya, sagot ni Stella ng mahinhin. Hindi siya karaniwang mabait kung hindi niya talaga ibig sabihin, sabi ni Reynaldo na may ngiti. Ikwento mo sa akin ang background mo. Paano ka natutong magsalita ng maraming wika? Kaya ikinuwento ni Stella tungkol sa hotel, tungkol sa mga turista, tungkol sa pagkatuto, sa pamamagitan ng pagkakamali at pag-uulit, tungkol sa restaurant, tungkol kay Hector. Masusing nakinig si Reynaldo, paminsan-minsang nagsusulat ng notes. Nang matapos siya, isinara niya ang folder. Kahanga-hanga, totoo! Sumandal siya pasulong, pero gusto kong maging tapat tungkol sa posisyon. Kumurot ulit ang sikmura ni Stella. Ito ay junior translator role, paliwanag ni Reynaldo. Hindi ito kasing high level ng dati mong trabaho. Mas mababa ang sweldo at magsisimula ka sa written translations. Wala munang client meeting sa una. Huminto siya sandali saka tumingin diretso sa mata niya. Isang hakbang pabalik ito kahit pansamantala, pero may puwang para lumago. Lumalawak ang kumpanya. May tunay na potensyal. Sandaling pinag-isipan ni Stella, mas mababang sweldo, mas mababang posisyon, magsisimula ulit. Pero pinto iyon. At sa ngayon, iyon lang ang bukas. Magkano po ang sweldo? Tanong niya. Ibinigay ni Reynaldo ang halaga. 40% itong mas mababa kaysa sa kinikita niya dati kay Hector, kahit bago pa man ang salary cuts. Huminga ng malalim si Stella. Hindi ito magiging madali. Kakayanin niya halos sakto lang, pero sapat na rin. Sa ngayon,
Parang isa na naman itong hakbang paatras, muli. Pero ano ba ang totoong alternatibo? Isang pansamantalang setback o bumalik sa buhay na parang hindi siya nakikita? Kailan niyo po kailangan ng sagot? Tanong niya. Ngayon din sana, sagot ni Reynaldo. Kailangan ko ng taong pwedeng magsimula sa susunod na linggo. Tumingin si Stella sa sarili niyang mga kamay. Naisip niya ang renta, ang bills, ang punong ref, ang pakiramdam ng kalayaang pinaghirapan niyang makuha. Naisip niya ang pagbabalik sa restaurant, yung hindi pinapansin, pinapatahimik, hindi nakikita. Tinatanggap ko, mahina niyang sabi. Mainit ang ngiti ni Reynaldo. Mabuti, welcome sa team! Tumayo siya at mahigpit siyang kinamayan. Next Monday, alas 8 ng umaga, dalhin mo ang mga dokumento mo at sisimulan natin ang contract process. Lumabas si Stella sa opisina na halo-halo ang nararamdaman. Ginhawa, pagkadismaya, pag-asa at isang natitirang takot sa hindi alam. Lumabas siya at tinawagan si Hector. "O, kumusta?" agad niyang sagot. "Kamusta?" "Nakuha ko ang trabaho," sabi ni Stella. "Alam ko," sabi niya, tunay ang saya sa boses. "Congratulations, Stella." "Salamat sa lahat." "Hindi," sagot ni Hector. "Ikaw ang dapat kong pasalamatan dahil nanatili ka hanggang sa huli. At naniwala ka sa akin kahit hindi ko deserve." Pinigil ni Stella ang hapdi sa mga mata niya. "Magkakausap tayo ulit, Hector. Magkakausap tayo." At ganun lang, tinanggap ni Stella ang isa na namang bagong simula, isa pang restart, dahil hindi palaging ibinibigay ng buhay ang perpektong pinto, minsan posibleng pinto lang. At ikaw ang magpapasya kung dadaan ka. Dumaan siya, lumipas ang 4 na buwan. Masipag si Stella sa kumpanya ni Reynaldo, teknikal ang trabaho, karamihan written translations, stable, ligtas. Pero kulang sa spark, sa apoy, sa hamon na dati niyang kinabubuhayan. Hanggang isang Huwebes, ipinatawag siya ni Reynaldo sa opisina niya. "May mahalagang meeting tayo bukas," sabi niya. "European client, Hotel Bella Vista." Napatigil si Stella. Bella Vista, ang lugar kung saan nagsimula ang lahat. Unang trabaho niya, unang pagkakataon. Nagbukas ulit ang hotel sa ilalim ng bagong may-ari, fully renovated. Biyernes, dumating si Stella ng maaga. 15 minuto bago ang oras, gaya ng dati. Sumakay siya sa elevator, naglakad papasok sa meeting room at naroon siya, si Hector Noriaga. Kausap niya ang isang German executive. Nang makita niya si Stella, nagbago ang mukha niya, gulat, tapos unti-unting ngumiti. "Stella?" Nagtaka si Reynaldo. "Kilala niyo ang isa't isa?" Tumango si Hector. "Nagtrabaho siya dati sa akin," sabi niya, halatang proud. "Pinakamagaling kong assistant." Nagsimula ang meeting. Perpekto ang pag-interpret ni Stella, palipat-lipat sa mga wika ng may gilas at eksaktong pagbigkas. Wala siyang pinalampas na kahit isang salita. Nang matapos, lumabas si Reynaldo para sumagot ng tawag. Kaya silang dalawa na lang ang naiwan sa silid. Humarap si Hector sa kanya. "Ayos ka lang." "Ayos ako," kalmado niyang sagot. "Ikaw?" "Mas maayos," tumango si Hector. "Isinara ko ang lahat, pero nakakuha ako ng ilang matitibay na clients. Binubuo ko ulit." Huminga siya ng malalim. "Stella, pumunta ako ngayon dahil alam kong nandito ka." Kumunot ang noo ni Stella. "Paano?" Nabanggit ni Reynaldo ang isang kahanga-hangang bagong translator. Hiningi ko ang pangalan. Kumuha siya ng folder mula sa briefcase niya at inilapag sa harap ni Stella. "May proposal ako," sabi niya. "Isang tunay na partnership, 20% ng kumpanya, mas magandang sweldo, profit sharing." Binuksan ni Stella ang folder. Detalyado ang alok. Totoo, seryoso. "Bakit ako?" tanong niya. Tumingin si Hector sa mata niya. "Dahil ikaw ang pinakamagaling," sabi niya. "At dahil pinagkakatiwalaan kita, nagkamali ako, pero natuto ako."
Tahimik na umupo si Stella, nag-iisip, naalala niya ang gabing yun sa restaurant, ang kahihiyan, ang katahimikan, ang pakikipaglaban para mapansin. Lahat ng beses na kailangan niyang magsimula ulit. Lahat ng beses na hindi siya sumuko. Kailangan kong pag-isipan, sabi niya. Tumango si Hector at hinayaan siya. Lumabas si Stella at umupo sa malapit na plaza, nakatingin sa langit. Pagkatapos, dinampot niya ang phone at nagdial. Nang sumagot si Hector, hindi na siya nag-atubili. Tinatanggap ko, sabi niya, pero may isang kondisyon. Sabihin mo, sagot ni Hector, wag mo na akong subukan ulit. Deal, sabi niya. Welcome back, partner. Ngumiti si Stella. Hindi ito swerte. Ito ay pagtitiyaga. Yung klase ng tibay na nagpapatuloy kahit inaasahan ng mundo na susuko ka na. Makalipas ang 6 na buwan, umuunlad na ang bagong kumpanya, isang modernong opisina. Maaasahang clients, mga kontratang hindi lang nabubuhay kundi lumalago. At si Stella, hindi na siya basta pangalan sa listahan ng empleyado. Isa na siyang partner. Nakuha na niya ang respeto, ang pagkilala, ang career na matagal na niyang deserve. Dahil minsan, ang lugar na kinaroroonan ng isang tao ay hindi sumasalamin kung sino siya. Sumasalamin lang ito sa yugto na dinaraanan niya. At ang bawat yugto, natitigil, lalo na kapag ikaw mismo ang nagpasya na oras na.